Magandang gabi po sa bawat isa sa atin dito sa loob ng iglesia at gayon din po sa kanila pong mga tahanan nanonood sa online. At sa ating pong pagsisimula, tayo po muna ay dumulog sa Panginoon at tumingi ng gabay sa ating pong panambahan sa gabing ito. Inaanyahan ko po kayong tumayong lahat. Aming Amang Banal, muli sa iyo ang kapuri at kaulatian sa gabing ito. Hinihiling po namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa bawat sa amin, na naway maunawaan po namin ang mensahe na iyo pong ipararating sa aming kalagitnaan at patuloy, Panginoon, na ito'y maging biyaya, pagpapala sa bawat isa. At dalangin po namin ang bawat isa na patungo dito, gabayan at ingatan at patuloy na makasama namin sa pagbigay luwalhati sa iyo pong dakilang pangalan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Manatili pong nakatayo para sa pag-awit. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening. Ayan, tayo po ay umawit. Lahat ay aking mamimigay. Pag-isip sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat
Muli po ay good evening. Ayan, tayo po ay dadako sa ating announcements and reminders. Daily Bible Blessing every morning yan, Monday to Saturday, sa ating group chat, Facebook page, at sa ating YouTube channel. Midweek service and prayer meeting, 7 p.m. po yan every Wednesday, dito po sa ating church auditorium, at meron din po tayong live stream. Sunday worship service starts at 9 a.m. At ito po yung tema natin sa darating na linggo, ginawa para sa mabubuting gawa. Ephesians 2:10. At patuloy pa rin po, each one bring one every Sunday and Wednesday. Ayan. Adult Sunday School class every Sunday, 3 p.m. sa Begonia Room po yan. Lord's Supper every last Sunday of the month, pagkatapos po ng Adult Sunday School class. At weekly worship service sa Camarin, Caloocan every Friday po. Home Bible Study, San Mateo Rizal every Saturday. Ganoon din po, worship service sa Taytay Rizal every Saturday din po yan. At sa Taytay din po, every Tuesday, merong house-to-house Bible study and dinner fellowship. Go Ye Cubao, weekly activities. Meron pong Bible study every Wednesday and Saturday. BKBC and tract distribution every Saturday po yan. Okay, April 26 po, no, ang next na ating first time visitor Sunday at every last Sunday of the month po natin ginaganap yan. Yun po ang ating reminder sa mga hindi pa po nakapag-submit ng kanilang giving commitment this 2026. No, magmi-mid-year na, no? 37th Missions Conference and 61st Church Anniversary bilang paghahanda po natin yan. At simula na po bukas ang ating worship camp. Yan. So, based po dun sa report kanina, no? Halos 32 campers na po yung nag-register. Ayan. So, ipanalangin po natin yung maging successful po ang ating worship camp. Ayan. April 2 and 3. Muli po tayong tumayong lahat. Isa pa pong awitin. Ikaw lamang. Kaya ngayon
po para po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Tawagin po natin Brother Conrado Castillo. Muli po, magandang gabi sa bawat isa at gayon din sa mga nanonood sa online. At tunay nga po no, na iba na ang panahon uli, napakainit na. Okay, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay may paksang o pamagat na tularan ang halimbawa ni Jesus. Ano? Makikita po natin ang ating teksto sa Pilipos. Punta po tayo sa Pilipos chapter 2, verse 3 at hanggang 5 po. No? At babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Ano? Philippians chapter 2, verse 3 to 5. At inayahan po kayong sitayin lahat para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Okay, nandiyan na po tayong lahat. Sabi po dyan sa Pilipos chapter 2, verse 3 hanggang 5. Ako'y nagpapasalamat. Sorry. Pilipos chapter 2, verse 3 to 5. Sabi po dyan, na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa sa kanyang sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Verse 5 po, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Tayo po muna dumako muli sa Panginoon. Mapagpalang Diyos, salamat pong muli sa pagkakataon na meron po kaming kalayaan na makapag-aral ng ipong salita sa aming pong bayan. At sa gayon ay patuloy po naming maluwalhati, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan. At sa pag-aaral po ay magbigay naman sa amin ng biyaya, pagpapala, espiritual sa aming pong pananampalataya sa ipong anak na si Jesus. Hiniling po namin ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa aming pong kalagitnaan na siyang mamanguna at gumabay sa bawat isa sa amin at patuloy, Panginoon, na amin pong isagawa ito at patuloy na amin pong ipamuhay at sa gayon ay patuloy po na kami ay lumalakad sa katotohanan, sa pagsunod sa iyong anak na si Jesus. Pagpalain mo, Panginoon, ang oras na amin pong magagamit at ang lahat pong ito'y aming dalangin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Okay, mag-isip na po tayong lahat. Tularan ang halimbawa ni Jesus. Ano? At dito po sa Pilipos, chapter 2, verse 3 to 5, ay makita po natin yung layon ni Apostol Pablo na ang isa sa kanyang pinakananais ay maabot ang pinagdaanan ng Panginoong Hesus at maabot po yung yung sinusundan niyang halimbawa sa kanya at maisagawa. At sa English nga po ay Christ-likeness. At yan nga po ang isa sa minimithi marahil ng bawat mananampalataya ang maging katulad ng ating Panginoong Hesus sa lahat ng larangan ng kanyang buhay nung narito po siya sa ibabaw ng lupa. At si Apostol Pablo po ay patuloy din sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga po sabi nga sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, sabi, maging tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Kristo. Okay, ito'y ipinangangaral po niya doon sa mga taga-Korinto, At sa time na ito, wala na po si Christ at wala na silang mapagbabasihan. Namin masusundan ang Panginoong Hesus na yan. Wala pa nung Old Testament, wala pa nitong New Testament. Kaya nga sabi ni Pablo, ako ang tingnan nyo, ako ang sundan nyo, sapagkat ako ang sumusunod sa Panginoong Hesus. At ganoon din tayo, At malaya po tayo, lalo na ngayon, na iba't ibang salin, ang Bible, sa iba-ibang wika, maging sa ating pong
bansa, ano? Sa mga bayan-bayan natin. Merong kanya-kanyang mga version ang Bible na madali po natin itong maunawaan. At sa ating po pag-aaral ay merong tatlong bahagi, ngunit maiksi lang po ito. Unang-una nga po ay hanapin ang kapakanan ng iba. Hanapin ang kapakanan ng iba. Diyan po sa chapter 3, yung bandang pangalawang bahagi, at saka sa verse 4, sabi diyan, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ang bawat isa ang iba na lalong mabuti sa kanyang sarili. Ayan, At verse 4 sabi, huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Ayan, kasi pangkaraniwan na talaga ang sarili ang maitaas ng tao, lalo na yung wala pang pagkakilala sa Panginoon. Yung sarili niya ang itinataas, inaangat. At kuminsan talagang nasa isang sulok na isang tabi na lamang ang Panginoong Hesus. At kailangan po sa buhay natin na ika nga malaman natin ano ba yung layon natin, bakit tayo ika nga ay naririto at buhay pa samantalang tayo ay ligtas na, Meron pong purpose ang Panginoon, katulad po ni Apostol Pablo. Kaya nga po may dalawang lang dito, Sabi diyan sa una, love others as yourself, sabi ganyan, sa Matthew 22 verse 39. At ang sabi nga po diyan, at ang pangalawang katulad ng ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Una nga po ang Panginoon. Ibigin ng Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at ng buong lakas. At pangalawa po, yun yung relasyon nating vertical, sa ating Panginoong Hesus. At ito naman yung pangalawa, sa verse 4, relasyon nating horizontal sa ating mga kapatiran. Kaya naroon po yung pag-ibig. Kasi nga, di ba, nung tayo naligtas, ang unang bunga ng banal na Espiritu ay yung pag-ibig. Pag-ibig. Kasi kuminsan talagang ang pag-ibig, ito ay malayo sa isang tao. Iniibig lamang niya yung mga malapit sa kanya, yung mga mahal sa buhay niya. At yung iba, mga kaaway, sabi nga ganyan, ay puwera. Puwera po. At sabi nga po dyan sa Matthew 22 verse 39, sabi ito yung pangalawang katulad, na ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At hindi po dapat unahin ang sarili, sabi nga gano'n, tignan ang kapakanan ng iba ng may pagpapakumbaba. Lalo na nga po yung mga diligtas na mga tao at maging yung ating kapatiran. Kaya nga po sabi dito sa Galatians 6:10, sabi niya, kaya nga samantalang tayo'y may pagkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Ayun, nakita po natin ang pag-ibig, hindi lamang dun sa ating mga kapatiran, kundi maging doon sa mga tao na diligtas. Sapagkat sila man ay pinapahalagahan. Pinapahalagahan ng Panginoon. Kaya nga sa pangalawa, walang pagtatangi o no discrimination. Sabi diyan sa James o kay Santiago, verse 1, sabi, mga kapatid ko, yayamang mayroong kayong pananampalataya. Sabing gano'n, ng ating Panginoong Hesukristo na Panginoon ng kaluwalhatian ay huwag magtatangi sa mga tao. Kasi yung kalikasan kuminsan natin, naroon pa rin. Hindi pa nga ito na isang tabi natin. Kaya sa verse 3, sabi nga, yung halimbawa rito, sabi diyan, verse 2, sabi, sapagkat kung may pumapasok sa inyong sinagoga, ang isang tao na may singsing na ginto at may magandang kasuutan at may pumapasok namang isang dukha na may damit na hamak, ano yung kanilang pag-estima? Sabi diyan sa verse 3,
at inyong itangi, sabi rito, ang may suot na damit na maganda. At inyong sabihin, tumayo ka riyan, dun sa, tungkol to sa duka, ano? At sa duka, sabi, ay inyong sabihin, tumayo ka riyan o maupo ka sa ibaba ng aking tungtungan. Kaya maaaring mangyari ito. Ano po? Maaaring mangyari po ito sa loob ng iglesia. Tinitingnan nila yung panlabas na nakaanyuan noong mga tao na kanilang tinatanggap o mga panauhin. Pero sabi ng Panginoon, hindi dapat gano'n. Dapat ay pantay-pantay ang pagtingin natin sa kanila. Kung hindi man maganda ang kasuutan o dukha yung ating mga panauhin, ay tanggapin din natin katulad dun sa pagtanggap, doon sa mga may mga kaya o mayroong magandang pananamit. Yan po yung isang paalala, no, sa atin. At kaya nga po si Kristo, si Jesus ay naparito sa lupa at hindi po siya nagtangi ng tao, hindi po ba? Lahat ng uri ng tao na lumapit sa Kanya, maging mga kaaway, mga Pariseo, Saduceo, ay hindi niyo po iyon tinanggihan, kundi binigyan niya ng pakikiharap at itinatama. Yung mga nangangailangan ng kagalingan, pinagaling niya. Ganyan po ang ating maging damdamin, ano, sa lahat ng uri ng tao. Hindi tayo tumitingin sa panlabas lamang. Kaya nga, ang Panginoong Hesus, nakita nyo nung siya ay narito, halos sabi niya, wala siyang mahigaan. Wala siyang pirmihang tahanan. Ngunit ang layunin niya ay maabot ang mga tao, mabigyan ng pag-asa. Sabi nga, di ba, hinanap niya ang mga ligaw na tupa. Ganon din dapat ang ating kaisipan at damdamin, ano, sa mga tao sa ating kapaligiran. At ganito rin po yun, ano, halimbawa, ano, ito is sa mga tao sa kasalukuyan, ano, kasi talagang napakagulo ng mundo, di po ba? Hindi mo kilala yung mga nakakaharap mo eh. Kaya nga po kung ang dalawang tao ay nagkasalubong at nagkatinginan at sa isipan ay may katanungan, mayroong pagdududa. Doon sa isa, baka may masamang tangka ito. Hindi natin mayaalis yun sa panahon natin ngayon. At doon sa isa naman, at ang isa, ano ang makukuha ko sa kanya? Maaaring ganyan po, no? Ang mga tao sa kasalukuyan, hindi lang sa kasalukuyan, maging noon pa man. Kasi nga, ang kalikasan ng tao nariyan. Hanggat hindi po nababago ang ating mga puso. Ganyan yung ating kaisipan. Walang direksyon. Sabi nga ay ang buhay natin ay sa pamamagitan lamang ng kung ano yung ating nalalaman, kung ano yung ating pamantayan sa ating buhay. Yun yung ating sinusunod. Kaya tandaan po natin kung ating ipamumuhay ang salita ng Diyos sa tuwin na ito'y magbibigay sa atin na may pagpapakumbaba at pag-ibig sa ating kapwa. Kasi makikita natin, yun yung layunin ng Diyos eh, na maipadama yung pag-ibig na ipinadama ng Diyos sa atin sa pamamagitan din ng ibang mga mananampalataya na ginamit para tayo ay maligtas. Ano? At lumago at maging matured at magamit hindi lamang sa iglesia, kundi sa mga tao sa labas o saan man lugar na hindi paligtas. Ayun po, ano, pangalawa, huwag hanapin, sabi rito, ang sariling kapakanan. Sabi diyan sa Philippians chapter 2, verse 4. Ano sabi po diyan? Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Yan po yung pinanghawakan ni Apostol Pablo nung siya ay nagmimisyon.
Bagamat siya'y may karapatan, di po ba, sa mga iglesia na itayo niya, na kumuha ng mga love gift, di po ba? Pero anong ginawa po niya? Siya po ay nagtrabaho. Tent maker, di po ba? Habang siya'y nagtatrabaho, nandun din yung pangangaral. At hindi lamang para sa kanya yung kinikita niya, kundi maging sa kanyang mga kasamahan. Kasi wala pa eh. Ang kaisipan, magulo pa ng mga tao. Siguro, gusto lamang nitong maka-isa. Sabing ganun nga. Magkaroon ng mga material na bagay. Kaya ginagawa niya yun. Kaya, isinaisang tabi po muna niya. Bagamat may karapatan siya na kumuha ng mga pangangailangan doon sa mga kanyang tinuturuan, sa mga iglesia na kanyang itinayo. Para nga wala silang isipin. Bagamat meron tayong mababasa rito, ganun ang kaisipan ng iba. Hindi siya pinagkakatiwalaan. Kaya maganda rin po yung ginawa niya na ganoon at hindi nga mag-iisip ng hindi maganda yung mga tao. Kasi hindi naman lahat ng mga tao nakikinig sa kanya, dumadalo dun sa iglesia, nga ay nakaunawa na. Kasi nga sabi natin, wala pa yung New Testament. Bago pa lamang, nga ipinangangaral ni Apostol Pablo ang salita ng Panginoon. Kaya, una nga po ay maging biyaya, sabi, at pagpapala, maging biyaya at pagpapala sa lahat na gagawin. Wala dito yan, sa Colossians 3:17, sabi diyan, at anumang inyong ginagawa, sabi diyan, sa salita o sa gawa, gawin ninyong sa lahat, sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Kaya tinutulungan niya, pinauunawa niya kung ano yung dapat nilang maging pamantayan sa kanila pong pananampalataya. At sa sa pagkain, di ba? At sa pag-inom, sa 1 Corinthians 31, umiinom o kumakain, magbigay ng pagpasalamat sa Panginoon. Upang sa gayon, yung mga tao sa kanila yung nakatingin ay matuto. Hindi dapat tayong mahiya eh. Kahit saan ba tayo naroon, yung pananalangin, huwag nating kaliligtaan. Sa ating mga pagkain, pag-alis, o ano man ang gagawin natin. Kasi napakahalaga yan sa buhay natin. Ginagabayan tayo ng Panginoon at Banal na Espiritu sa pamamagitan ng ating panalangin. Kaya huwag nating kakalimutan. Maging sa mga ating mga dayo o pagpunta natin sa ating mga gawain. At maging sa ating pag-travel, di ba, papunta doon sa gawain, ipinapanalangin natin yan eh. Kasi mahalaga po yan. Kita nyo, ilang taon na tayong pabalik-balik sa mga gawain. Malalayo pa yung iba, delikado, ngunit nandun yung pag-iingat ng Panginoon. Kaya nga sabi ay, huwag magbibigay ng ikatitisod kanino man. Kasi tinitingnan tayo. Tinitingnan po tayo ng tao sa ating paligid. Hinahanapan nila tayo ng kasiraan, ng mali. Tingnan niyo si Kristo, di po ba? Parati nga siya sinusubukan. Parati siya nga tinatanong. Ngunit, hindi nila nga maisahan ang Panginoon. Kasi alam niya yung tugon niya, isasagot po niya eh. Kaya, ito yung ating pamantayan eh. Yung salita ng Diyos. Kaya alam dapat natin ito. Kung sino man, sabi nga ay magtanong, meron tayong mabubuklat. At sabi nga ni Pedro, di po ba, na yung ating pong pananalita ay maging lasang asin, doon sa mga tao nakaharap natin, na maunawaan nila yung ating pong mga ginagawa. At nagbibigay lugod sa lahat ng tao. Totoo, na hindi lahat ng tao ay tutugon sa atin. Hindi lahat ay magiging maganda ang pakikiharap sa atin. Meron sa ating ikangang
magre-reject. Pero kailangan ay patuloy lamang. Patuloy lamang po tayo. Maging maunawain, Pangalawa, maging maunawain sa bawat tao sa lahat ng pagkakataon. Kasi pag ikaw nga ay sumabog, pag ikaw nga nakapagsalita ng hindi maganda laban dun sa mga kaharap mo, yan na po ang wakas na pakikiharap mo sa Kanya. Hindi na natin sila maaaka, hindi na natin sila madadala sa Panginoon. Kaya mahirap talaga ang mamuhay bilang isang Kristiyano sa pagsunod sa nais ng Diyos. Kasi talagang kung minsan may mga pagkakataon, yung biglang sabog, biglang problema dumating, kung minsan hindi natin naisip, yung sinasabi natin, ginagawa natin ay iba na. Nakakasira na doon sa mga nakikinig sa atin. Kaya nga po, sa Matthew 5:44 at 45, sabi diyan, dadapat sinasabi ko sa inyo, iibigin mo ang iyong kapwa at kakapuotan mo ang iyong kaaway. 45, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Gayon po, Kasi nga, mahal ng Diyos din yung mga tao na yan. Nilikha po niya yan. Binibigyan niya ng mga biyaya yan. Kita nyo, At may pagkakataon marahil, yung mga tao na yan ay nag-iintay lamang ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Merong ganun Hindi natin alam Kaya yun sa atin, tanim lang tayo ng tanim. At kung minsan binibigyan natin, ika nga ng kahulugan yun Bakit ang tagal-tagal ko ng mga nagawi-witness, nangangaral, nagba-Bible study, wala pang halos mga nadadala. Pero ang Panginoon po, alam yan. Kasi sabi nga, hindi tayo yung ika nga ang magdadala sa iglesia Ang Panginoon. Siya ang nagdadagdag. Kung ano yung mga pangangailangan ng iglesia, siya po yung nagdadala. Kahit nakita nyo, yung mga ibang miyembro natin, malalayo pa, Pero hindi sila naghahanap dun sa lugar nila na malapit. Kasi nga, dito sila dinala. Yung iba doon kung saan. Kaya tanim lang po tayo ng tanim at huwag tayo na malungkot. At huwag po tayong managhili, Huwag tayong mainggit o jealous. At maging interesado sa lahat ng tao, handang makinig sa kanilang kailangan. At magbigay ng payo. Yun yung tungkulin natin, Ang layunin po kasi ni Pablo ay maligtas ang kanyang mga kababayan. Sabi sa Romans 10:1, wala po rin dyan. Ang layunin po niya, maligtas unang-una yung kanyang mga mahal sa buhay, yung mga kamag-anak. Sa Romans 9:2 and 3, sa Romans 10:1, yung mga kababayan po niya, ang mga Hudyo o mga Israelita. Kaya nga po, ang isang taong tunay na naligtas ay mayroong pangunahing layo na makalugod una sa Diyos at ang kapakanan ng iba ang maitaas. Kasi nga po tayo ay iniligtas na, inilagay na tayo sa liwanag At ang nais naman niya, tayo naman ang gamitin para sa iba na doon sa kaniliman na maakay natin sa Panginoon. Pangatlo po, hanapin ang halimbawa ni Jesus. Sabi dyan sa Philippians 2:5, sabi, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo, Jesus din naman. Makita natin kung pag-aaralan natin lubusan, yung pinagdaanan ng Panginoon, ay nandun po yung pagsasakripisyo sa paglilingkod at sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At sabi nga dyan sa 1 Timothy 4:10, sapagkat dahil dito ay pagal kami at sikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga na nagsisimpalataya.
Kaya nga po hindi natin alam kung sino yung tao na ating pong direktang pahayagan na nakakakilala sa Panginoon. Kaya kailangan lahat para mabigyan ng pagkakataon maging yung mga hindi pa ligtas. Kaya nga po sa ating pong pangangaral, salita ng Diyos, ay sabi ni Pablo sa 2 Timothy 4:2, wala dyan, ay maging sa kapanahunan at isa kapanahunan ay gawin natin. Mayroong pagkakataon. Kasi kuminsan nandiyan yung conviction ng Holy Spirit sa atin. Kagaya namin, naglilibot kami, may mga pagkakataon na mayroong umpukan. Parang ang Holy Spirit nagsasabi, dito tayo. Pangaralan mo yan, mag-witness ka dyan. Kaya kasama ko yun sila, Ma'am si Alice. Talagang kailangan talaga natin ang maunawaan yung pagkilos ng Holy Spirit sa ating buhay. Kaya ang kinakailangan po natin ay gamitin po natin ang ating talento at tinatangkilik sa Panginoon para sa pagpapalago, pagpapaabot sa mga tao na diligtas. At pangalawa, mamuhay na may pagkakaisa at pagtutulungan. Sabi diyan sa Philippians, chapter 2, verse 2. At sabi, at lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo ay mga kaisa ng pag-iisip, magtaglay ng isa ring pag-ibig, ng mga kaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. Yan dapat ang maging isang pamantayan sa iglesia. Hindi yung kanya-kanya, hindi yung sarili mo lamang ang inaangat mo. Kundi nandun din yung pag-unawa sa ating mga kapatiran. At higit sa lahat, yung pag-ibig. Dapat yun, ika nga ang maging hayag sa ating buhay. Kaya po ang layunin sa mga Kristiyano ay magkaroon ng pagkakaisa upang umunlad, lumago, yung ating ikangang gawain. Kasi talagang nakikita ko, yung pag-usad ng ating gawain ay hindi nga tuloy-tuloy, mabagal, Kasi kung tayong lahat, marahil, kahit na hindi aktibo Kasi pagsimulaan ko to nung bago lang ako Hindi kinakailangan na maging mahusay ka kaagad Kailangan aalalay ka lang muna hanggang makikita mo yung pagkilos ng banal na Espiritu. Kaya nga po, sundan ang bakas ng Panginoong Hesus na iniwan sa atin mula sa kanyang salita at di tayo maliligaw. Yun po yung kailangan. At yung pagpapakumbaba, kailangan natin yan. Ito po na halimbawa ko na ito, yung dun sa mga mailap na kambing dun sa mga bundok, mga gilid, ng mga bundok na matatarik. Umaakyat sila dun Ngayon, mayroong isang daan, nagkasalubong yung dalawang kambing, kasi kung hindi sila magbibigayan, maaaring mahulog sila pareho. Kaya yung isa, yumuko, bumaba, at dumaan yung isa. Kailangan ganun tayo, Hindi yung pagmamataasan tayo sa bawat isa. Sa ating pong pagtatapos, bilang isang mananampalataya, ang iyong pangunahing layon sa buhay mo? Ikaw ba ay may pagmamalasakit sa kapakanan ng ibang tao? Maisasagawa natin ito kung ating susundan ang halimbawa ng Panginoong Hesus, tulad ni Pablo. Pangalawa, atin munang hanapin ang kapakanan ng iba bago ang ating sarili. Iangat natin. Iba ang mga pangangailangan nila. At sa gayon makakita natin na tayo ay iaangat ng Panginoon. Sana po maging isang magandang paalala sa atin. Kasi yun yung kailangan natin, mga paalala. Hindi lang tayo bira ng bira, kundi kinakailangan natin mayroong direksyon yung ating pagsunod sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Amang Banal, muli sa iyo ang kapulat-kulatian. Sa gabing ito, dalangin ko nga po na naway masundan po namin ang bakas Panginoon, aming Panginoong Hesus na kanyang pong dinaanan
samantalang siya po ay narito sa lupa. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa, maging ang mga nakikinig na nanonood sa kanilang tahanan. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Okay, dadako po tayo sa ating offering, pagbibigayan. At sabi po dyan sa mga gawa, chapter 20, verse 35, nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayo magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Tayo po'y manalangin. Ama, muli salamat po sa pagkakataon na kami po'y muli ay maging bahagi sa pagkakaloob ng tulong gawa ng pinansyal sa iglesia. At dalangin nga po namin na naway ito ay makatulong at patuloy umusad at marating ang mga kaluluwa na hindi pa nakakilala sa iyo at maging sa mga pangailangan ng iglesia ay matugunan. Lahat po ito namin dalangin sa pangalan po ng anak si Jesus. Amen. Tayo po'y muli magpasalamat. Ama, muli sa iyong kapulat kalahatian sa nalikom na salapi at dalangin nga po namin na patuloy na ikaw po ang kumilos sa aming mga pangangailangan sa araw-araw at patuloy na maibigay po namin ang iyong pong bahagi sa aming tinatangkilig. Bigyan mo po ng patuloy na lakas at kagalingan ang bawat isa na naghanap buhay, kalusugan at kausayan, Panginoon, sa kanilang ginagawa at katapatan. Salamat po sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Muli po tayong tumayong lahat para po sa ating pangwakas na awitin. Ulitin ko. Ulitin kong aawitin sa'yo mga pasasalamat at papuri sa hari ng mga hari, ang Diyos noon, ngayon, at sa habang panahon. Ulitin ko, O Diyos, na awitin ang kahanga-hanga mong gawa. Ulitin kong ipahahayag sa'yo ang nag-uumapaw na damdamin ng pag-ibig kong hain sa labis mong pagmamahal na hindi
tayo po muli magpasalamat. Aming amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat pong muli sa gabing ito na kami po ay pinaalalahanan mo sa aming pong kalagayan bilang iyong mga anak. At sa gayon ay masundan po namin ang bakas ng iyong anak na si Jesus at sa gayon hindi po kami maligaw sa pagtahak sa magulong mundong ito at aming maabot ang finish line, Panginoon, na amin pong maitawid, Panginoon, ang finish line na ito at sa dulo na nito ay naroon ang Panginoong Hesus na nag-aabang po sa amin. Salamat, Panginoon, at dalayan pong muli namin ang iyong pangunguna sa amin pong mga gawain, sa amin pong iglesia, sa amin pong mga sekular na trabaho. At muli sa amin pong sama-samang panalangin, ikaw ang tumugon sa lahat po ng aming dudulog sa iyo pong presensya. Ingatan ka ba yan, pansamantala sa aming pag-iwalay sa gabing ito. Pangalan ni Kristo Jesus, Amen.